Marami sa mga kabataan ang naumaling sa cellphone. Pero ang dalagang ito ay sobra kang mabibilib dahil hindi niya kinahiya ang magtinda ng isda para tulungan ng kanyang magulang dahil sila ay kapos. Nagpanggap akong isang pulubi at agad niya naman akong binigyan ng isda para meron akong iulam. At nang makilala ko ang kanyang nanay ay sobrang naiyak ito dahil sa kanilang kalagayan. At nakita ko rin ang sitwasyon ng kanilang buhay at ang kanilang bahay ay sira-sira na. Tara mga kalingap, panoorin po natin ito at huwag kalimutang mag-like, share, subscribe. Hello mga kalingap, isang magandang umaga sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po ay sa aking YouTube channel. Ako po si Vincent Calyada, paki-like and share po itong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pinutin po notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. So ngayon mga kalingap, maghahanap tayo na mahihingan natin pagkain at alamin po natin ang kanilang buhay at pag-uugali. So tara mga kalingap, samahan niyo ako. So ayan mga kalingap, maghahanap tayo. Ay ito, may nagtitindang isda. Hello ate. Hello po. Magandang, Ano po sa inyo? magandang umaga po. Ano po yun? Pwede po bang makahingi ng pagkain po? O sige po, bibigyan ko po kayo. Wait lang po Nagugutom na ako ate. Kaso wala pa akong pambayad dyan. Okay lang po yun. Ayos lang po, galitan ka ng magulang mo. Hindi naman po. Sanay naman din po kami magbigay. Ay tama na po yan, ang dami na po yan. Hindi na po. Solo man lang po ako. Hindi po. Salamat po. Bakit binigyan niyo ako? Para po may makakain kayo. And ayoko rin naman. Kasi po naawa naman rin po ako sa inyo. Akin na lang ito. Bakit po kinuha niyo? Akin na lang ito. Nagugutom din ako. Parehas tayong pulubi, tas kinuha mo pa yan. Bakit ganyan ang ugali mo? Dapat maging mabuti ka rin. Ako, Kasi dyan na, gutom ako eh. Kahit kakainin ko nga ito, kahit dilaw eh. Huwag na po kayo mag-away. Parehas ko na lang po kayo bibigyan ng pangulam. ay sige po, salamat po, grabe. Napakabuti nyo naman ate. Kanino itong tinda? Kay mama po. Tumutulong lang po ako sa kanila kasi po. Okay na po yan te, sobra na yan. Hindi na po, dadagdagan ko na po para marami po kayong makawa. Salamat. Napakabuti mo naman ate. Ate, maraming salamat dito. Ha? Sige po. Bakit mas binigyan mo yung mga katulad naming pulubi? Siyempre, naawa naman rin po ako sa inyo kasi po, ganyan naman rin po kami. Mahirap lang din po kami. Siyempre, kailangan lang din po namin magbigay. Hindi naman po kami madamot na para ano po kayo, ibigay. Siyempre, naawa naman din po ako sa inyo. Kasi pulubi po kayo. Kailangan nyo naman rin po kumain. Ba't parang naiiyak ka? Naiintindihan mo ba yung sitwasyon namin? Grabe, napakabait mong bata. Anong pangalan mo pala? Ako pa si Jalay. Jelay. Ako pala si Vincent. Nakakabilib ng isang katulad mo na dalaga. Ilang taon ka na ba? 15 po. 15. Alam ko nararamdaman mo yung gusto kong sabihin sa iyo. Yung ganito yung sitwasyon ko. Napakabuti mong dalaga. Nag-aaral ka pa ba? Opo. Anong grade mo na? Grade 9 po ngayon patapos. Grade 9. Kamusta man ang buhay nyo dito? Hindi po maano. Mahirap man rin po. Mahirap. Kasi sila mama po ano lang po, extra katulong din po. Tapos Katulong. si Papa naman po, nagano lang na mag-push na kabaho. Gagawa ng kabaong. Magkano sinasahod ni Papa mo? Minsan po, 150 lang po. 150. So, kumbaga, mahirap pagkasyahin, no? Si Mama mo magkano sinasahod? Ano lang po, minsan po 200 lang po. 200. 200. Alam mo, Jelay,
napakabuti mong dalaga. Bihira ang sa mga katulad mo yung mga ganyan ugali na talagang tumutulong sa mga katulad naming mga pulubi, mga mahihirap. Alam mo, nakikita yan ni Lord na lahat ng mga ginagawa mong kabutihan, si Lord ang bibigay niya. Maniwala ka. Ipagpatuloy mo yung ganyan na sobrang kabaitan mo, susuklian niya ni Lord. So, bakit parang mas pinili mo magtinda dito? Kaysa yung mag-aral, yung mag-ano lang? Just po, kasi sayang naman din po kung lagi lang po ako nasa loob ng bahay. Po, naisip ko po kala mama, sabi ko, ma, tinda na lang kaya tayo ng isda, baka mabenta dito. Kasi sabi niya, sige na, magsinda ka para may makakain tayo. Yun, Grabe, napakabait. Ilan ba kayo magkakapatid, Jelay? 6 po. 6, pangilan ka? Pangatlo po. Pangatlo. So, may mga kapatid ka ba? May asawa na, ganun? Lang po, iisa lang po. Iisa lang. Lahat ba sila nag-aaral? Yung lang po kami, po kami. Yung isa po, hindi na po nag-aaral kasi po, may anak na po yun. Nagtigil na rin po siya. Kasi ayun na daw po yung mag-aaral. Pero ikaw, ano bang gusto mo pag nakatapos kang pag-aaral? Gusto ko po nursing. Gusto mo mag-nursing? Opo. So, ganito, yung nasabi mo sa akin na ang ni Papa mo, paggagawa ng kabaong, 150 pesos ang kinikita. So, paano yan? Paano yung panggastos nyo, mga ganyan? Paano mo naiintindihan yung ganun sitwasyon? Po? Ako na lang po, nag-iisip na lang po ako kung gagawin ko. Minsan po, nalilito ako kasi, nahihirapan sila ng dalawa ni Papa. Mahirapan. Okay. Di, iniintindi mo na lang. Opo. So, yun yung bagay na kailangan nating intindihin. Katulad tayong natin mga anak, dapat intindihin natin ang mga magulang natin. Kasi ganito na nga yung sitwasyon ng magulang natin. Bakit hindi natin intindihin? Di ba? Kaya dapat sa ating mga anak, magano lang tayo. Lumaban din tayo sa hamon ng buhay. Tapos magsipag tayo. Hindi tayo umasa lagi sa magulang. Dahil kasi may mga magulang na talagang ganyan talaga yung yung mga trabaho lang. So kailangan nating magpursige din para makatulong tayo sa magulang natin. By the way, magpapakilala ako sa iyo ha. Ako ay isang charity vlogger ha. Sinubukan ka lang namin, Jelay. Si Kuya Bogart 'yun. So ayan yung camera natin na andyan. Okay ka? Yan. So ayan, kunin ko lang ha. So ayan, Jelay ha. Makikiupo na ako dito So nakakatuwa yung ganyan nga na ang bait mo sa mga katulad namin. Ito ay isang prank lang, pero nakitaan kita ng napakabuti ng loob mo. Binigyan nyo kami ni Kuya Bogart ng mauulam na talagang, kumbaga, kahit di mo kami kilala, hindi mo kami kaano-ano, pero mas pinili mo kaming bigyan dahil alam mo yung kahirapan. Sobrang bilib ako sa mga katulad mo, Jelay. Biruin mo yun, wala na kayong kikitain dyan kasi binigay mo na sa amin ni Kuya Bogart. Kuya Bogart, talika nga dito, Kuya Bogart. Yan si Kuya Bogart na isa sa kasama-sama ko na, ayan, na kumbaga tinitingnan namin pang pag-uugali ng ng isang tao kung hanggang sa yung niya, kabutihan niya. Yan, Kuya Bogart. Okay ka na, Kuya Bogart. Yan. Yan si Kuya Bogart ha. Huwag ka magalit sa amin ha na kumbaga lang, ito ay lang namin, tinesting ka lang namin kung hanggang saan yung kabutihan mo. At proud kami ni Kuya Bogart na may mga ganyang tao pa. Ipatuloy mo yung ganyan. Di ba Kuya Bogart, anong may papayo mo dito sa dalagang ito? Dito ka Kuya Bogart. Anong may papayo mo sa kanya? May papayo ko dito, dahil sa kabutihan asal, ay pagpatuloy naman ko at marayang mararating mo. Saka, kung nag-aaral ka, inahin mo ng pag-aaral, isasantayo mo ng boyfriend para maipagpatuloy mo ang pag-aaral. At makatapos ka ng matiwasay. Para yung mga magulang mo naman ay matulungan mo para maginawa naman sila.
Napakasarap ng advice. Salamat Kuya Bawart, the best ka talaga. So, ayan, bakit naluluwa ka, Jelay? Ano po? Bakit? May gusto ko ba sabihin sa akin? Hmm, nahiya naman rin po kasi yun. Kasi po, syempre mahirap man rin po kami. Mahirap na yun. Hindi ko po alam kung kakayanin kong tulungan sila mama. Syempre marami naman rin po kaming ano po, gusto ko rin naman rin po makatulong sa pamilya ko po. Kasi ganito po yung sitwasyon namin. Mahirap man rin po kasi syempre mahirap man rin po magkita dito kasi minsan na rin po nagbibili minsan na lang po nabili yung ibang tao. May araw ba na lugi kayo dito? Meron rin po. Minsan po hinahayaan na lang po namin syempre baka sabihin po nila madamot kami, gano'n. And sabi po ni mama, huwag daw po kami magdamot sa ibang tao. Tama. Huwag kayong magdamot sa ibang tao. Alam mo, maganda yung lagi kang nagbibigay kung anong meron ka. Pero mas maganda din yung laging unahin din ang sarili. Dahil may time naman na kahit sa sobrang bigay mo, may mga taong hindi pa rin na-appreciate yung mga anong ginagawa mong kabutihan. Kaya dapat iniisip mo rin yung pansarili mo. Dahil ganun, kapag wala ka nang maibigay, baka meron pang may salita sa iyo. Baka may maisumbat pa sa iyo. Kaya mas piliin maging mabuti na lamang. Opo. Lagi mong tatandaan, Jelay, na kahit anong hirap ang dinadanasan ninyo ng pamilya nyo, lagi mong ito sa ating Panginoon ang ganyang mga problema. Si Lord ang bahala dyan sa mga problemang dinadala mo, dinadala ng pamilya nyo. At alam ko, malalampasan nyo yun basta kasama nyo ang ating Panginoon. Natutuwa ako dahil mayroong kabataan na katulad mo na tumutulong sa magulang na talagang mas piniling kaysa cellphone ang gamitin, gawin, whatever. Ang pinili mo, magtulong, magtinda dito. Kay mama mo, magtulong ka sa pagtitinda ng isda para tumulong ang kumita. Napakabait mong anak, Jelay. At maraming matutuwa sa iyo. Kahit sino mga nagdadaan dito, matutuwa sa iyo dahil napakabait mong dalaga. Patuloy mo yung ganyan, Opo. So, si mama mo, saan siya nagkakatulong sa ibang bansa o dito lang sa Bicol? Ano lang po, dito lang rin po sa Bicol, dun po sa Talisay. Katulong lang rin po din siya. Patulong lang din siya sa Talisay. Opo. Pero magkano kinikita ni mama? Bihira lang ba siya tawagan, mga ganun? Opo. Pag may lang. Minsan naman rin po, meron man rin po, may nautang man rin po. Minsan rin, nabayad naman rin po sila. Dito nabayad siya. Opo. Hinahayaan na lang po namin magbayad sila. So, may tanong ako Sir Jelay. Hindi ka ba nahihiya na ganito yung ginagawa mo? Nagtutulong ka magtinda ng isda. Sa ganda-ganda mo yan, nag-iisda ka? Hindi ko naman po kailangan mahiya. Siyempre, kailangan ko naman rin po magtulong sa pamilya ko and may pambili ng gamit ko sa school. Ang pambili ng gamit. Wala pa po yung pambili ng gamit sa school? Wala po. Ay, siya. Magabi. So, kumbaga, ng kapus pa yung pambili. Kasi nga, kita ni Papa mo, 150 pesos. Hindi talaga tatagal ang ganun. Kumbaga, kalitiit ng kinikita. Malayo si Papa mo dito. Opo. Ano siya, uwian siya araw-araw o bihira? Bihira lang po siya nauwi. Kaya minsan po, nag-iisip na lang po ako kung anong makakain namin. Minsan lang, nahanap na lang din po kung makakain namin. Ikaw nagpupursige kung ano. Opo. Ikaw nagluluto. Wow, galing ha. Napakabait mo naman. So, ayan. Yung sinabi ko sa'yo, Jelay, dapat lagi mo intindihin ang magulang mo. Opo. Huwag sasama ang loob mo na kahit ganito yung sitwasyon nyo,
hindi pinili ng magulang mo na maging ganun ang sitwasyon niyo, ha? At alam mo naman, makikita mo naman sa magulang mo kung paano sila magsakripisyo, magpursige para buhayin kayong mga magkakapatid, di ba? Kaya lagi mong tatandaan, dapat ang mga anak ay marunong mag-intindi sa mga magulang, ano? At ito, tandaan mo, Jelay, na hindi porket mahirap ka, hindi mo na matutupad ang pangarap mo. Opo. Kailangan mo magpursige para makuha mo lahat ng bagay mo sa mundo. Yung pangarap mo, pinapangarap mo, makukuha mo yan. Kailangan mo lang magkaroon ng sipag at tiyaga. Ano? Wag dapat mangangarap ng walang ginagawa. Dapat pag nangarap ka, gawin mo para maabot mo yung pangarap mo, 'di ba? 'Di ba may kailingan niya minsan na gusto kong bilhin ito. Oh, pero wala ka namang ginagawang action, dapat may action para mabili mo yung bagay na 'yon. At pwede niyo ba akong samahan sa bahay niyo? Andiyan ba yung mama mo? Andyan din po. Ah, sige, punta natin. Sige po. Tara. Okay, una ka. Po yung bahay namin Kuya Vincent, sira-sira naman rin po. Ay, grabe, Kaya naman rin po sa inyo. Okay lang. Daw po. Kaso po kayo. Hello po. Ay, hello Nay, bless po. Hello. So, ito pala nanay yung bahay niyo, Ay, grabe mga kalingap. Naku po. Dalagang nakatira sa sira-sirang bahay. Dito po tayo, pwede po tayo dito sa para magkukwentan tayo. Ito po, panganay. Pangalawa po yan. Pangalawa. Halos magkakamukha lang. Dito lang tayo, dito po tayo. So, ayan, Nay. Magandang umaga po. Grabe talaga, sira na mga kalingap. Tukod na lang po yan. So, by the way po, magpapakilala po ako. Ako po si Vincent Calyada, isang charity vlogger. Mula po sa ating Kalingap. At sobrang natutuwa ako, Nanay, sa kabutihan po ng inyong anak. Nagpanggap po ako na isang pulubi. Kami dalawa ni Kuya Bogart. At kami po'y binigyan ni Jelay ng isda. Kasi kami po'y nagugutom. At sobra po siya naawa. Na kahit po na sinabi niya na kahit kayo daw po ay hirap sa buhay, ay mas pinili niyang tumulong pa rin. Kasi alam niya yung sitwasyon namin. Kaya nakaka-proud na may anak na ganito, na napakabait, napakaganda. At alam ko na si Lord na ang bahalang sumukli sa mga bagay na ginagawa mo, Nay. Maswerte ka, Nanay, dahil meron kang anak na napakaganda at napakabait. Malaking yan, Nay, malaking blessing po yan mula sa ating Panginoon, Nay. So, Nay, okay lang po ba na itong video, Jelay, ay lumabas sa YouTube, sa Facebook, kasi dito ako kumukuha ng pantulong sa mga taong nangangailangan sa social media. Okay lang sa'yo, Jelay. Okay lang po. So, napapansin ko, Nanay, sa anak mo, labis ang kanyang pag-iyak. Siguro, ramdam niya po yung sobrang hirap. Nay, so, bakit pati ikaw naiyak, Nay? Sige po, ano po bang, Nay? Ano po ba yung sitwasyon ng buhay niyo, Nay? Pwede ko po bang malaman? Ang hirap po talaga. Mahirap. Lalo na po pag kita mo yung mga anak mo na may pag-hingi sila sa'yo na yung malang mga ibigay. Opo. Lalo pag nagtutuition na yung anak kong pangalan, talagang iiyakan ka talaga ng todo. Iiyakan. Kasi siya, pagsigido talaga siya nakatapos. Ano po bang kinukuha niya, Nay? Yung financial management po. Financial management. Kamusta naman po ang kanyang pag-aaral? Okay naman po, natataas naman po yung grade niya. Kaya lang, may time talaga po na yung matuto na po talaga. Ang hirap po. Halos wala kang maibigay sa kanya. Siya na yung nakikiusap sa teacher niya para lang siya pa-examine. Kumbaga na porsigido. Porsigido po yung panganay ko talaga magkatapos talaga. Halos lahat naman po ng mga anak, Nanay, porsigido yan makapagtapos. Kasi, Nanay, ang pinaka-the best po natin may papamana sa mga anak natin ay edukasyon, Nanay. Na kahit kailanman hindi mananakaw ng ibang tao yan. Ayun naman po lang yan sinasabi ko sa kanila na mag-aral sila kasi wala naman pong talagang piling ipagmalaki kundi yung makatapos lang sila ng pag-aaral nila. Pinaka-damis yun. Kaya dapat, magpursige kayo, Jelay, na makapagtapos. Pero napakahalaga ng edukasyon sa isang tao. Tandaan mo, Jelay, na kapag ikaw ay tapos, may diploma kang kapit-kapit, lahat ng pangarap mo, tulad ng sinabi ko kanina,
makukuha mo yun. Sa ngayon, hindi mo magawang mag-travel, makabili ng ganitong bagay dahil nasa sitwasyon ka pa na nag-aaral ka. At kumbaga, nasa sitwasyon ka yung sobrang hirap ng buhay ninyo. Pero isa lang dapat ang lagi mong ano mo sa sarili mo. Pasok mo sa puso't isipan mo na ang edukasyon, yun ang magsasalba sa iyo. Maniwala ka. At lagi mong isipin na andyan ang ating Panginoon. At nanay, anong pangalan niyo nanay? Annalyn. Nanay Annalyn. Na ikaw naman po nanay, alam ko po na grabe yung sakripisyo, pagod, pero alam ko po, yes, yung ganung bagay. At yun lang po nay, ipakita po natin sa ating mga anak kung paano tayo maging matatag at matapang kahit sa anong hamon ng buhay nanay, lumalaban pa rin po tayo. Kasi ang mga kabataan nanay, Kapit na kay Lord. yes, always po. At ang kasi nanay, ang mga kabataan ay kapag nakita ng magulang niya na nanghihina, yung parang hindi na lumalaban sa hamon ng buhay, pati sila maapektuhan po nay. Kaya darating at darating sa time na mag-aasawa sila na maaga. Yung parang magkakaroon po sila ng ano, hindi na nila yung naunawaan yung ganun sitwasyon ng buhay. Kaya dapat always nating ipapaliwanag po sa kanila na anak, kahit ganito yung sitwasyon ng ating buhay, laban lang tayo, babago din ang ikot ng mundo, hindi habang panahon ganito tayo. Para lalong ano na kaya po yun sinasabi ko na para mas lalong umano yung mga kabataan katulad niya, mas lalong lumakas ang loob. Ano, Jelay? Opo. Gaya ng sabi ko, mag-aral kang mabuti. Yung ginagawa mo, proud ako sa katulad mo. Nay, buti nga ito, Nay. Hindi alis nag-aano sa cellphone, tutok sa cellphone. Yung ibang kabataan, cellphone ang inaatawag eh. Minsan lang po pag ano na siya, tapos na siya dyan sa pagtinda. Cellphone din naman Opo. Pero astig ang ganito. Ang ganda-gandang dalaga pero Buti nga nagtitin po, ng isda. hindi siya nahihiya. Opo. Kaya tinanong ko siya bakit di siya nahihiya na ganun. Eh, ang ino niya po, makatulong po sa inyo. Napaka-the best, grabe. Proud nanay. Nay, anong masasabi mo kay Jelay pala nanay? Dahil sobrang bait niya. Dahil ginagawa niya yung part naman niya na pagiging anak para sa inyo po. Ano lang, pagpatuloy lang yung pagiging mabait na anak. Tsaka mag-aaral siyang mabuti. Kasi para din naman yun sa kanya. Wow, di ba? Ganun Kasi mahal na mahal ka namin. Wow, Kahit mahirap lang tayo. kakaiyak naman yun. Nakaka-touch yun, Jelay. Oh, naiyak si Jelay. Anong masasabi mo sa mama at papa mo na, ayan, ang sarap sa pakiramdam yung sinabi nila? Ano po? Anong masasabi mo kay mama mo? Ano, papasalamat po ko sa kanila. Ayan. Okay lang yan. Mas masarap sa pakiramdam na always mong ipapaalala sa iyong magulang kung gaano mo sila nire-respeto at minamahal. Ha? Papasalamat ka at ano pa? Ano po, mahal na mahal ko po kayo ni Papa and magtatapos po akong pag-aaral. Gusto ko naman ay tumulong. Iyak na siya. Sabi, okay lang. Gusto niya daw tumulong po sa inyo na eh. Kaya, ayan, maging proud ka nanay na may ganyan pa, ano. So, ayan, may kukunin lang pa ako na, sa inyo, may kukunin lang ako sa may motor na konting biyaya mula po ito kay Ninang Nena at naghahanap po siya ng mga tutulungan. Ito po, yun na dahanan ko kumbaga na napakabait kasi nanay. Kaya may aabot ako sa yung biyaya mula ito kay Ninang Nena. Kumbaga, pandagdag sa pambili niya sa gamit sa school. Kasi nag-aaral siya, grade 9, no? Apo. So, mag-aaral ka ng mabuti. Wait lang ha, kunin ko lang ha. Sige. So, ayan, Jelay. Ito, pinapabot ni, Ninang Nena. Ano? Salamat po. Oo. Dagdagan ko na yan para meron pang, pang bili-bili niya kung anong pwedeng maibili sa gamit sa school. Makatulong ka kay mama mo. Dahil yan nga. Magkano pala na rin sinasahod niyo po? Sa Talisay po, papasok po kung katulong. Magkano pong sinasahod niyo po? 400 po, pero lang po siya, twice a week lang po. Kakaramputan din talaga, ano. Kasi papa man po niya ng
Pag nagsiservice po, nakuha ng patay, 150 din naman sa kanya. Grabe. Pero pag yung nagmamasilya na po siya, ilan po yung magawa niya, yung pambabayaran. So, ayan. Sana napasaya ka namin, Jelay, nanay. At alam ko kahit papaano makakatulong po yan. Ano? Papasalamat po ako sa inyo, Ninang Nena, and sa inyo rin po, Kuya Vincent, sa binigay niyong biyaya po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ninang maraming salamat po sa biyayang ipinaabot niyo po, binigay niyo. At kaya Vincent, maraming po salamat. Opo, huwag na po mag-iyak ka na, ha? May tanong pala ako sa iyo, nanay at Jelay. Anong tanging kailangan niyo ba? Nay, ano po ang tanging kailangan niyo po? Ano po, sana po matulungan kami mapayos ng bahay namin. Tapos yung sa pag-aaral din po ng mga anak ko. Grabe, naiyak si nanay. Nadadala ako. Sige po, nay. Kapag meron pong biyaya, dadalhin ko po sa inyo. Alam ko, nay, meron darating at darating na biyaya po para sa atin. Matagal man ang proseso, dahil darating yan. Patuloy mong ganyang kabutihan, Jelay, ha? Apo. Basta, pag may biyaya, dadalhin ko dito. God bless sa iyo, Jelay. Napakabait mong dalaga. Salamat po sa inyo. Sige.